Before I will answer, I will resign now as member and officer of PDP Laban. The former President Rodrigo Roa Duterte. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang kung ano manood, please click mo na yan, Jervis TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Right? Thank you very much po. So topic natin for today's video, sa politics tayo guys. Digong, palubog na ang PDP laban na kanyang partido. Yan guys. Yan ang mainit na balita dahil kahapon nagbalik sesyon ang Kongreso at nagfile kaagad ng resolusyon. Itong si Dong Gonzales na opisyal ng PDP laban ay nag-resign guys. Nag-resign sa gitna ng deliberation ng kanyang speech sa Kongreso. Yan guys. Kung hindi nyo kilala itong si Dong Gonzales, congressman yan sa amin sa Pampanga guys. At kung maalala nyo guys, siya yung pumalit na senior deputy speaker kay Gloria Macapagal-Arroyo. Nung hindi pa siya ng Kongreso, di ba? Naalala nyo, nagkaroon ng controversial na kinukudeta daw si Martin Romualdez. Tapos sinipa itong si Gloria Macapagal-Arroyo. At ito yung pinalit, itong si Dong Gonzales ng Pampanga. So yun guys, at ang posisyon nitong si Dong Gonzales ay isa siyang national treasurer ng kanilang partido. So mataas na posisyon sa PDP laban ni Digong. At bago yan, nauna nang nag-resign guys, yung kanilang Secretary General na itong si Melvin Matibag sa PDP. Dahil nga din sa controversial na yan na confidential fund. So yun guys, nag-file ng resolution itong si Dong Gonzales para sa House Resolution 1414 o 1414 para manindigan kung sino man yung kumakalaban o naninira o sa integridad ng Kongreso, yan pinay nilang resolution. Pero habang siya nag-i-speech, tinanong siya itong ni Edsel Lagman. Dahil sabi nga nitong ni Dong Gonzales, nasasaktan daw sila dun sa sinabi ni Duterte. Nung maalala nyo guys, nung bago mag-break ang Kongreso, umatake itong si Digong sa SMNI. Kung ano-ano pinagsasabi, di ba? Sabi niya kay Martin Romualdez, gusto mong tumakbo ng pagka-presidente, pa-audit ka. Yung buong Kongreso, pa-audit nyo, sabi niya. Buksan nyo ang libro. At ang sabi pa niya, ito yung pinakamatindi na nasaktan lahat ng congressman at congresswoman sa sinabi ni Duterte na pinakabulok na ahensa ng gobyerno daw ang Kongreso. So, nagkawindang-windang na, nagkagulo-gulo na. So, bakit niya nasabi yan? Ang pinag-ugat ng lahat ng ito dahil hindi na pagbigyan si Sara Duterte sa kanyang 650 million na confidential fund. At mula noon, nag-alboroto na si Digong, nagalit na, nagwawala na, batikos ng batikos, inatake ang Kongreso. Kaya kahapon guys, rumesback itong Kongreso. So particularly, nauna na itong si Dong Gonzales na opisyal ng mismong partido nilang PDP natin. So habang nagsasalita sila guys, si Dong Gonzales, nagtanong itong si Edsel Lagman na Liberal Party, sabi niya, I also would feel bad hearing the accusation that the House is rotten. So ibig sabihin na rotten, pinakabulok o bulok, di ba? Na ayon sa ng gobyerno. But may we know who uttered that statement? Was it coming from leader or previous leader of this country? So tinutukoy niya, sino daw ang nagsasabi niya na sumisira, na pinakabulok ang Kongreso sa ating gobyerno? Kaya pilit tinatanong ni
ni Edsel Lagman. Kasi nga naman, nagpapile sila ng resolusyon na maninindigan sila, yung integrity nila, pananatiliin, tapos lalabanan nila kung sino man sumisira dito. Kaya tinatanong, sino ba sumisira ng Kongreso? So, alam naman natin na kung sino yun. Kaya, nagsalita na itong si Don Gonzales dahil nung una hindi nila mapangalanan eh. Kaya sabi ni Don Gonzales, I will answer the question of the Congressman of Albay, Congressman Edsel Lagman. But before I will answer your question, is the President of the PDP party, are you here? Mr. President, Congressman Alvarez, the one who uttered that word is our chairman from PDP Laban. So, tinanong niya muna, nandito ba yung chairman namin, president ng PDP Laban, bago ko sagutin si Edsel Lagman, kung sino nga ba yung tinutukoy niya na sumisira o maatake sa Kongreso. So, nung nakita niya na nandiyan sa PDP, president din lang itong si Alvarez, ang sabi niya, before I will answer, I will resign. Now, as a member and officer of PDP Laban, the former President Rodrigo Roa Duterte was the one who said that, Mr. Chairman. Sabi niya. Yeah. Yun na guys, nilaglag na. Lalo nang lumubog ang PDP Laban ni Duterte dahil unti-unti nang kumakalas ang kanyang mga kakampi. So, nawawalan na siyang kakampi sa Kongreso. Kasi nga naman, di ba, dahil sa confidential fund ni Sara, kung ano-anong pinagsasabi niya, inaatake niya lahat ng congressman. At siyempre, yung mga congresswoman, may mga membro sila dyan, di ba? Yung active nila guys, 65 na members ng Kongreso. So, imagine mo, di ba, dinamay niya lahat. Sana kung nagsalita siya ng ganyan, tinuro na lang niya kung sino-sino yung sinasabi niyang bulok. Hindi niya sinabi yung buong institusyon kasi buong Kongreso eh. Kaya yung mga kapartido niya mismo nasasaktan. Siyempre parte sila ng Kongreso tapos yung chairman no kasi chairman si Duterte guys ng PDP Laban tapos magsasalita siya ng pinakabulok ng Kongreso, di ba? Natural magagalit din sila. Kasi nga nilalahat niya katuwang niya yun, di ba? Sa politika, sa pagbuo ng mga layunin nila, mga advocacy nila sa PDP. Bakit ngayon nilalahat niya? Siguro doon nasasaktan. Kaya tingin natin guys, habang tumatagal dyan, lalo pang maubusan, mawawalan ng kakampi itong si Duterte. So narito muna guys, ipakita muna natin yung video para mapanood yun mismo kung ano nangyari kahapon dun sa Kongreso, kung paano sila rumesbak. So, nandito na guys sa Kongreso. Pasok! Si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales sa gitna ng sesyon sa plenaryo para sa pagkakaisa at suporta sa liderato ng Kamara. Live mula sa Batas ng Pambansa, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, bakit biglang nagbitiw si Congressman Gonzales? Julius, wala pang ang opisyal na pahayag dyan si Senior Deputy Speaker Don Gonzales pero nagbitiw nga siya sa PDP Laban kasunod ng kanyang pahayag na pinapangalanan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na binabahira ng masama ang integridad ng institusyon. Sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara ngayong araw, isinalang agad sa plenaryo ang pag-a-adopt ng resolusyong nagpapatibay sa integridad at karangalan ng Kamara, gayon din sa pagsusulong ng pagkakaisa at suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Kinonvert ang Kamara bilang isang Committee of the Whole para talakayin ang resolusyon, bagay na kinuwestiyon ni Albay Representative Edsel Lagman. For the record, what recent events transpired subverting the integrity of the House of Representatives to merit the consideration of this resolution? Well, Mr. Chairman, I believe, as you know, during the break, there were threats against one of the House members and the House itself. Naungkat sa plenaryo ang pagbabanta sa buhay ni Representative Franz Castro. Nabanggit ito sa isang di muna tinukoy na panayam kung saan nadungisan din umano ang imahe ng Kamara. I could not give you the exact date,
but I understand that it was done on a certain TV network, and some words were said to malign the reputation of our institution. Inilatag din ni Senior Deputy Speaker Don Gonzales ang ilang pangit na pagsasalarawan sa Kamara sa nasabing panayam. I hate to say this, Mr. Chairman, but when I heard the word rotten, of course, I felt bad regarding Mr. Chairman. I also would feel bad hearing that accusation that the House is rotten. But may we know who uttered that statement? Was it a comic or a leader or previous leader of this country? Sa gitna ng sesyon, derechahan ng pinangalanan ni Gonzales si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paninira sa imahe ng Kamara, sabay resign bilang miyembro ng PDP Laban. Before I will answer, I will resign now as member and officer of PDP Laban. The former President Rodrigo Roa Duterte, the one who said that, Mr. Chairman. He has said so many derisive utterances before, and he must answer for all of this, and I fully support this resolution, Mr. Chairman. And that statement is also an accusation of the leadership of Speaker Martin Romualdez. And for that reason, I truly support. So yun guys, napanood nyo, di ba? Palakpakan pa guys. Palakpakan pa kasi ang resolution na yun ay buong partido, ay buong kongreso. Lahat ng partido nandyan. Lakas, PDP, Nationalista Party, di ba? Liberal Party, lahat na guys, nagkaisa sila. Dahil nga naman, sino ba namang matinong pag-iisip dyan, di ba? Na di matinong pag-iisip na sabihin na lahat ng congressman, parang gano'n sinabi niya, di ba? Bulok, di ba? Itong si Duterte. So dahil dyan sa kakadaldal niya, dahil sa kakapagtanggol niya kay Sara, na tinanggalan lang ng 650 million, nagwala na siya. Inatake ang Kongreso. Pero kung titignan naman natin guys, ginawa lang naman yung Kongreso, di ba? Yung kanilang dapat gawin. Na yung confidential pa na hiningi ni Sara, tsaka yung iba, actually pati yung Department of Agriculture, yung DICT, alos 5 agency na tinanggalan ng confidential fund. Wala naman nagreklamo sa kanila guys. Itong si Duterte, si Sara Duterte lang ang nagreklamo. So pagkatapos nun tinanggalan, pero sabi naman ni Sara, bahala din siya ng kongreso dyan, kung ano yung gusto nila. Ako, hindi ko naman pinipilit, sabi niya. Pinapropose ko lang naman yan. Pero parang nagsinungaling siya. Kasi nga, ang nangyayari, pagtanggal ng confidential fund, nagwala na. At nagsalita pa siya na, ang kumukontra sa confidential fund ay kumukontra sa kapayapaan. At kumukontra sa kapayapaan ay laban sa bayan. So, paano ngayon yan? Lahat ng congressman at congresswoman, kinalaban na siya. Tinanggal na yung kanyang confidential fund. Ang natitira na lang si Pulong. Na kanya siyempre, kapatid niya yan. So, nakita niyo, di ba? Dahil sa ganung bagay lang, bakit hindi ba siya makakapagtrabaho kung wala siyang confidential fund na ganung kalaki? Di ba? Yung mga ibang naging vice president niya, kaya ni Lenny, nila Gloria dati, nila Binay, nakapagtrabaho naman Siyempre kung ano binigay na budget, yun na lang dapat ang ipagkasya mo, di ba? Ang problema kay Sara kasi, nasanay sa malalaking budget, di ba? Nung nasa Davao siya, guys, ang laki ng confidential niya, tsaka intelligence, umabot ng 4.6 billion. Kahit may pandemic, guys, nagkaroon siya ng confidential fund. Kahit may pandemic noon time na yun. Ganon din ang tatay niya. Si Digong, 4.5 billion every year. Kahit may pandemic, ganon din. Diba? Tapos nagkaroon pa ng mga controversial. Yung Parmali, diba? May mga corruption pa. So, yun talaga. So ngayon, darating pa yung araw, malalagasan at mauubusan ng
kakampi itong si Duterte. Dahil nilalat niya. Kumbaga, iba na yung... Actually, dapat former president siya, di ba? Huwag na lang siya masyadong mag-comment eh. Hayaan na lang muna yung gobyerno ni Marcos. Di ba? Pabayaan niya kasi sa tapos na yung term niya eh. Pinagbigyan na siya ng taong bayan. 6 years. Dapat, noon pa, binigyan niya yung best niya. At noon pa, dapat nagsasalita na siya ganyan. Eh, wala eh. Porkit tinanggalan ng confidential pa na 650 million itong si Sara, nagwawala na. Binastos daw ang kanyang anak. Paano binastos? Tinanggalan lang naman ng confidential pa. Nilagay lang naman sa Philippine Coast Guard, sa Navy, di ba? Sa National Security. O, may masama ba doon na ginawa lang? At saka siyempre, wala na siyang magagawa kasi kongreso yan. Yan ang may kapangyarihan, may mandato na i-realign kung saan gusto ng kongreso dalhin ng budget. Mandato yun ng ating konstitusyon. Dapat irespeto na lang. Imbis na nagwala siya, dapat nirespeto. Kaya tuloy, habang tumatagal ngayon, lalo siyang nasisira. Nawawala ng tiwala ang taong bayan. Kaya kahit sa lahat ng survey, guys, bumagsak siya. Trust rating, approval rating, satisfaction rating, bagsak lahat. Ito si Sara Duterte. Kaya sana, huwag na sila magsalita ng gaya. Ayahan na, di ba? Tapos na yung termino na. Kasi iniisip nitong si Digong, akala niya siguro, presidente pa siya. Na walang kakalaban sa kanya, walang kukontra sa kanya. Tapos na nga yung era niya. Tapos na yung mga Duterte, ngayon pa lang nakikita na talaga natin. Ayaw lang nilang tanggapin. Kumbaga, nandiyan na si Marcos, pinipilit pa rin nila. Hindi, mas magaling si Duterte, Hindi si Marcos, weak leader yan, di ba? Tayo guys, wala tayong kinakampihan dito. Alam nyo naman, hindi tayo maka-Duterte, hindi tayo maka-Bongbong Marcos. Maka-isko tayo, di ba? Pero siyempre, dahil nakaupo na si Marcos, kung tama naman ang ginagawa, supportaan din natin. Magko-comment talaga tayo. Pero hindi mo sabihin nun, kampi tayo sa kanya. Doon lang sa mga nagagawa nilang desisyon, kagaya sa Kongreso. Tama, di ba? Tama. Na yung 650 million ni Sara at ng mga ibang agency na wala namang kinalaman sa national security, tanggalin. Ilagay sa talagang kailangan. Yun lang di ba? So, ngayon, unti-unti, nauubusan na ng kakampi itong si Duterte. At alam naman natin, pagdating sa election, guys, malaking bagay yung mga kaalyado. Lalo nito mga congressman. Ibig sabihin nito, lahat ng membro ng congressman at congresswoman o ng kongreso, kinatawan niya ng buong bansa. So, ibig sabihin, kung halimbawa sa 2025, di ba, magkakaroon ng election, midterm election sa senador, apektado ngayon sila Bongo, sila Bato, Tolentino, di ba? Sila Bong Revilla. Di ba? Maka Duterte mo ngayon Paano ngayon sila mga kampanya doon kung wala silang supporter doon sa Kongreso, di ba? Sa iba-ibang lugar. So, alam naman natin, yung politika, additional yan, tsaka multiplication. Paramihan ng kakampi. Kasi nga, doon ka mananalo. Nakita natin yan, di ba? Noong panahon ni Bongbong Marcos ng 2022 election, ang dami nilang kaalyadong gobernador, congressman, mayor, lahat yan halos. Pero kung kumakalabang ka sa ganyan, wala kang kakampi, matatalo ang mga manok mo. Di ba? So yan ang magiging problema nila Bato niyan. Wala nang tutulong na congressman. Kasi alam naman nila na ito yung mga Duterte, di ba? Mga senador nito. So yan guys, habang yung susunod kong vlog, mamaya i-discuss ko naman yung kay Romualdez at yung kay Sandro Marcos. Alright? So hanggang dito na lamang po. Thank you very much.